Hello guys. So ito meron tayong itatanim na isang variety ng strawberry na pinaparami natin. Variety ay Solhyong. Hindi ko alam kung tama pronunciation ko. Solhyong. Yan, galing siyang Baguio. Nabili natin na runners. So pinarami muna natin. Nakatanim to sa mga pot lang. Tapos dun siya nakatanim sa bahay ko sa rooftop. So pinarami ko muna. Yan, puro damo lang kasi medyo napapabayaan. Pero sobrang ang ganda naman ng kanilang pagkatubo. Malusog talaga. So grabe rin itong mag runners. Yung mga runners niya. Yan, malalaki na ng runners. Malaki yung pagkapuno niya compare sa mga sweet charlie, sa mga Japanese yoga. Ito iba ang ano niya. Talagang maano siya kumbaga sa matangkad. So ililipat ko na siya dito sa direct sa soil. Hindi na natin siya paparamihin pa. Meron naman mas mabilis kasi pag nakadirect sila sa soil. Mas mabilis silang dadami. Ayun, grabe rin mag runners sa isang puno. Siguro mga 5 or 6 na runners ang nilalabas na sabay-sabay. Kaya ganyan lang kabilis padamihin ang strawberry. Basta nakuha natin yung pag-aalaga. Meron tayo ditong 8 pot. Yan, may naiwan pa doon sa rooftop. So gusto kong paramihin to kasi bagong variety sa atin. Medyo hassle sa pag-aalaga ng strawberry kung nakabili ko yung nagaling Baguio na hindi ko pa siya kabisado kung paano i-climatize. So malaki talaga chance na mag-dieback sila kasi mainit dito sa lowland. Location ko nga pala ay Rizal. So ayan pa. At may kasabay siya na binili ko na variety. Ito na yung Japanese white. Na-direct ko na siya. Ito yung mga Japanese white. 2 pieces lang din dati yan. So tayo na nagparami. Nakakatuwa naman dahil nagra-runner siya dito sa lowland. Unlike nung kingberry kasi hindi ko napaparunners dito sa lowland doon lang siya nagra-runner sa malalamig or sa Baguio talaga. So ayan, meron pang bakante doon. Pag yung mga runners niya na yan napa-stable natin dito gaya na to, ayan, mapupuno natin yan. Japanese white, may rare din to kasi medyo mahirap din yata siyang alagaan pag talagang bago ka pala. So ayun nga, meron na siyang nagbulaklak. So makikita ko na kung talagang legit na Japanese white, kung puti talaga ang bunga niya. Magkaparami muna tayo para syempre propagation. Kukulay natin yun tsaka dito. Marami na tayong variety ng strawberry na mga Japanese Toga, Sweet Charlie. So mga bagong variety sa akin kaya gusto ko silang paramihin. Para syempre makita rin natin yung bunga tsaka matikma din natin. So ito, transfer muna natin sila. Ito guys, na i-repat natin sila. Natapos na natin silang i-delete sa soil. Ayan, yung 8 piraso. So ginawa kong distance sa kanila ay nasa 1 feet lang. Ito, ganda nilang tingnan pag dito nakatanim sa soil. Ito, medyo mabuhay siya kasi ang haba ng kanyang mga stem. Ayan. Kaya mahaba ng kanyang stem, share ko yung ginagamit kong pandilig dito. Yung nasa rooftop ko, ginagamit ko sa kanya pandilig ay mga kitchen waste, yung hugas bigas, pinaghugasan ng gulay, pinaghugasan ng karne, pwede rin pinaghugasan ng isda. So yun ang pinandidilig ko sa kanya, kaya ganyan na siya kaganda ng mga dahon. Tapos ay yung mga runners nya, ito naman yung mga itatap natin para mabilis na dumami, para doon na hanggang doon sa dulo na yun mapuno na natin siya. Pag nagpa-runners tayo, yan kumukha nyan, pag tinap natin yan, yan yung ugat 20 days pag naitap natin siya sa soil, pwede na siyang ikat sa mother plant, another na plant na rin siya. Ganun lang ang magparami ng strawberry. Yan, kaya din siya tinawag na runners, kaya yan patalon-talon lang siya, tatakbo-takbo.
Kaya tinawag siyang runners yan. Para siya nung gabi. Yun ang pinaka ano niya. May kasunod na, ayun pa isa. Yan, yung kasunod ng isa pang runners. So yan. Sana wag lang masira dito sa ating pagkataon kasi may mga gumagalang manok dito. So lagyan na natin sila ng protection. So ayun guys, salamat sa panonood.